Kamusta mga kaibigan? Panibagong araw, panibagong kabanata. Pasensya na po at ilang araw tayong natigil. Pero ngayong araw, itutuloy na po natin ang ating kwento. Hindi ko na po patatagalin pa. Simulan na po natin. Halos maghahating gabi na bago nakaakyat si Sandro sa kanilang silid. Inalalayan pa niyang lalaki dahil lasing na lasing ito. Habang nakaakbay ito sa kanya ay panay ang bulong nito, pero dahil lasing na nga, wala siyang maintindihan. Nakahinga siya ng maluwag nang makarating sila sa sarili nilang silid. Pabagsak na nahiga si Sandro sa ibabaw ng kama at hinila pa siya dahilan para bumagsak din siya sa ibabaw nito. Narinig pa niya ang mahina nitong hagik-hik na tila ba kinikiliti ito. I'm sorry, I got drunk. It's been a long time since we had a get together. Mukhang hindi natin mabibinyagan itong kama ngayong gabi. Hindi niya maiwasang mapailing. Wala na nga ito sa tamang wisyo. Kung ano-ano nung kabulastugan pa ang naiisip. Lasing ka na, Sandro. Magpahinga ka. Aniya. At akmang babangon mula sa pagkakakubabaw sa lalaki. Pero hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanyang bewang habang ang libre nitong kamay ay nakahawak sa kanyang palad. Wife, kung malalaman mo ba na may hindi pa ako sinasabi sa'yo, magagalit ka ba sa akin? Halos magkanda bulol-bulol na nitong wika. Huminga siya ng malalim bago umiling. I can't decide on that matter as of the moment. You have to tell me first bago ko yan sasagutin. Halos mapapikit na si Sandro pero pinilit pa rin ng lalaki ang dumilat. I lied. Lied about what? Untag niya nang lumipas ang ilang segundo bago nito madugtungan ng sasabihin sana nito. Subalit nangunot na lang ang kanyang noo nang makitang tuluyan na itong nakapikit at malalim na ang paghinga. Napailing na lang siya bago tuluyan ng bumangon at inayos ang kumot ni Sandro. Matapos masiguro na nasa maayos ng kalagayan ng lalaki, ay nahiga na rin siya sa tabi nito at pumikit na. Malapit na sana siyang makatulog nang marinig niya ang message tone alert ng kanyang cellphone. Nagmulat siya ng mga mata at tamad ni inabot ang kanyang cellphone na nakalagay sa bedside table at tinignan kung sinong nag-text sa kanya. To her surprise, it was Kent. Kaya naman agad niyang binuksan ang mensahe nito. Can I see you tomorrow? May importante akong sasabihin. Sandali siyang nag-isip. Mukhang timing din dahil may nais siyang sabihin sa lalaki. Agad siyang sumang-ayon. Hindi na muli pang nag-reply si Kent matapos nilang mapag-usapan kung saan sila makikita. Kaya't bumalik na siya sa pagkakahiga at pumikit na. Nilagok ni Kent ang alak na laman ng kanyang baso habang nakatingin sa kawalan. What Leticia told him earlier made him speechless. Alam niyang masama na talaga ang ugali ni Sandro pero hindi niya inasahan na may isasama pa talaga ang lalaki. Sukdulan na talaga ang katarantaduhan nito. I am not your enemy here, Mr. Anderson. It's Sandro. Think of this as a win-win situation for both of us. Maililigtas mo si Carmelia mula sa panggagamit ni Sandro sa kanya. Makakaganti rin ako kay Sandro sa pangiiwan niya sa akin sa ere. Boses ni Leticia na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Naikuyom niyang kanyang kamao. Damn that bastard! Oras na makita niyang lalaki ay sisirain niya talagang pagmumukha nito. Wala siyang pakialam kahit pamakulong siya. Ang importante ay makaganti siya sa gagong yun. Mukhang masayang-masaya ka ngayon ah. Puna ni Aida kay Leticia nang dumating ito sa club kung saan siya naghihintay.
Of course! Something wonderful is about to happen tomorrow. Nakangiti namang tugon ni Leticia. Agad na na-curious si Aida sa sinabi ng kanyang kaibigan. What is it? Carmelia and Sandro's relationship is about to end. That is why we have to celebrate. Masaya niyang wika. How did you do it? Did you seduce Sandro again? Isang iling ang naging tugon niya. Nope, wala akong ibang ginawa, Aida, kundi ang paggalawin ng tao na siyang magiging mitya para masira sila ng tuluyan. Kahit nagaano man kalamig ang pagtanggap ni Kent sa kanya kanina, sigurado siya ng mga oras na yun, nag-aapoy na sa galit ang lalaki. He's very concerned towards Carmelia. Kaya hindi nito hahayaan na mananatili sa kasinungalingan. Ang babae, so all she has to do is wait until everything is over. Kinabukasan ni naunang magising si Carmelia. Mahimbing pa rin ang tulog ni Sandro nang iwan niya ang lalaki at bumaba ng silid. Nais pa nga sana niyang asikasuhin si Zenaya papuntang academy, pero sinabihan siya ni Kent na nais nitong maaga silang magkita. Aalis po kayo nang wala si Sir Ma'am Carmelia? Puno ng pag-aalala na tanong ni Manang Sonia. Nabanggit na sa kanya ng boss niyang lalaki na hindi pwedeng lumabas ng bahay si Carmelia kapag hindi ito kasama dahil mapanganib. Huwag na po kayong mag-alala, Manang. Magdadala po ako ng bodyguards at driver. Kapag nagising si Sandro, sabihin niyo na lang sa kanya na nakipagkita po ako sa abogado ko. Masakit ang ulo ni Sandro nang magising siya. Ilang sandali pa siyang nanatiling nakapikit bago siya tuluyang bumalik sa sarili niyang wisyo. Mukhang naparami yatang inom niya kagabi dahil sa napag-usapan nilang dalawa ni Zion. Huminga siya ng malalim bago lumingon sa kanyang tabi. Agad siyang nakaramdam ng kahungkagan nang makitang wala na doon si Carmelia. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa banyo para tingnan kung naroon bang babae. He badly want to talk to her right now. Kailangan masabi niya na kay Carmelia ang sekreto na itinatago niya. Tama nga si Zion. Mas mainam na sa kanya manggaling ang tungkol sa naunang pakay niya sa asawa niya kaysa marinig pa ito ng babae sa ibang bibig. Pwedeng manggaling sa sarili niyang lolo or worst is kay Leticia pa mismo. Subalit nang makapasok siya sa loob ng banyo ay wala doon ang babae. Kaya patakbo siyang bumaba sa bulwagan at agad na hinanap si Manang Sonia. Mabuti na lang at nakita niyang ginang sa may kitchen na naghahanda ng almusal nila. Agad niyang nilapitan ang ginang para tanungin. Nakita mo ba si Carmelia, Manang? Agad na rumihistrong pag-aalala sa mga mata nito bago nagsalita. Mabuti na lang po at nagising na kayo, Sir Sandro. Maaga po kasing umalis si Ma'am Carmelia. Sinubukan ko pa nga po siyang pigilan dahil kabilin-bilinan ninyo na hindi siya pwedeng lumabas kapag wala ka dahil delikado. Pero ayaw po magpaawat. Nagdala naman po siya ng mga bodyguards at maging si Alex ay kasama niya. Nagsalubong naman ang kanyang kilay na napatingin sa orasan. It's still 8 in the morning. Ang aga naman itong umalis. Saan daw siya pupunta? Nagtataka niyang tanong. Ang sabi niya po makikipagkita daw po siya sa abogado niya dahil may importante daw po silang pag-uusapan. Tugon ng ginang. Sandali siyang natahimik. Abogado? Does she mean Kent Anderson? Bakit magkikitang mga to ng ganong kaaga? And what important matter could it be? Maya-maya pa'y tinanguan na lang niya si Manang Sonia at bumalik sa kanilang silid. Sinubukan niyang tawagan si Carmelia pero hindi ito sumasagot kahit na nakailang dial na siya. Kaya wala siyang mapagpipilian kung hindi tawagan si Mang Alex. Mabuti na lang at agad na sumagot ang lalaki. Nasaan kayo ni Carmelia? Totoo ba na si Kent ang kasama niya? Napasulyap naman si Alex sa loob ng cafe kung saan naroon ang asawa ng kanyang boss at kausap ang isang pamilyar na lalaki. Nakita niya na ito noong nakaraan na siyang sumundo kay Ma'am Carmelia. Opo, Sir Sandro. Wala namang dapat na ipag-alala si Sandro kung tutuusin.
Carmelia is his wife at sigurado siyang walang namamagitan sa dalawa. He was just mad at them for being close before, kaya kung ano-anong mga nasabi niya. Pero ngayong nalaman niya na nagkita ang dalawa, hindi maipaliwanag ang kabang nararamdaman niya. Para bang may bumubulong sa isipan niya na puntahan ang mga ito at sunduin ang asawa niya. Sabihin mo sa akin kung nasan kayo ngayon. I will pick up Carmelia myself. Agad na sinabi ni Alex ang address kung saan sila naroon. Wala naman ibang sinabi ang kanyang boss at agad na pinatay ang tawag. Hindi na rin siya nag-abala pang sabihan si Ma'am Carmelia na parating si Sir Sandro at baka makaistorbo siya sa pinag-uusapan ng mga ito sa loob. Wala nang sinaya na sandali si Sandro at agad na tumakbo sa parking lot. Nang makasakay siya sa kanyang kotse ay agad niyang pinaharurot paalis ng mansyon para puntahan si Carmelia. How are you? Ang tagal mong hindi nagparamdam, Kent. Panimula ni Carmelia. Bahagya siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil sa pagtatampo nito. They are friends for a long time now, kaya hindi siya sanay na ganito sila. I'm sorry, Carmelia. I shouldn't have done that. Ani Kent sa mababang tono. Tipid naman nang umiti si Carmelia. But it's okay now. I'm glad that you contacted me at nakipagkita ka sa akin. I want to personally send my apology, Kent. I'm sorry kung na-disappoint ka sa mga desisyon ko. I understand that you're upset because you have put so much effort into my annulment only to find out that I've made my way back to Sandro. Puno ng sinseridad na wika ni Carmelia. I understand, Carmelia. That is why I called you. Tugon ni Kent. Napatango-tango naman si Carmelia. And I'm happy that you called. At least magbabati na tayo. Kumain na muna tayo. I'm sorry about calling you this early. I just miss the old times. Muling tumango si Carmelia. The two of them ate breakfast peacefully. Nang matapos na silang kumain, napatikim siya para kuhanin ang atensyon ni Kent. Ngayong nagkabati na sila at maayos ng lahat, nais niyang sabihin sa lalaking isa pa sa pakay niya. Kaya siya nakipagkita dito. Kent, about the annulment. Agad na napatitig si Kent sa mukha ni Carmelia. Seeing her now made him realize how happy she is. The happiness that he doesn't want to shatter, yet it has to be done. Oh, I already filed it. The hearing will be soon announced. Hinagat ni Carmelia ang pang-ibaba niyang labi bago siya muling nagsalita. Gusto ko sana na hindi na muna yun ipagpatuloy. Napagdesisyonan kasi namin ni Sandro na magsimula ulit bilang isang pamilya. Hindi ka agad nakapagsalita si Kent. Pakiramdam niya may mabigat na bagay ang bigla na lang dumagan sa kanyang dibdib. Napalunok pa siya ng ilang beses para mawala ang bikig sa kanyang lalamunan. He already expected this conversation after learning they're slowly getting back together. Pero hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot. Agad siyang nag-iwas ng tingin pero sa hindi sinasadya, nahagip ng kanyang mga mata ang kamay ni Carmelia na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kumikinang ang isang diamond engagement ring sa daliri nito. Mas lalo pang nanikip ang kanyang dibdib. So, they already engaged, huh? That bastard really went this far just to keep Carmelia beside him, even if he doesn't genuinely love her. Mas lalo lang nadagdagan ang galit niya sa lalaki at hindi siya makakapayag na habang buhay nitong lolokohin at gagamitin si Carmelia para sa pansarili nitong interes. What an evil jerk! Sigurado ka na ba talaga kay Sandro, Carmelia? Tanong niya. Sandaling natigilan si Carmelia sa naging tanong ni Kent. But thinking he's a concerned friend towards her ay napangiti siya. Kahit naman siguro siyang nasa kalagayan ni Kent ay ganun din ang mararamdaman niya. At first I doubted him. We all know what kind of person he is, Kent. Pero nakita ko naman ang pagbabago niya. And I can see that he loves me too. I'm happy being with him
And I want to build a family with him. Buong tapat na wika ni Carmelia. What about your career abroad? Huminga ng malalim si Carmelia bago napatingin sa kawalan at ngumiti. Alam mo naman kung bakit ako nagpunta doon, hindi ba? I want to escape from my manipulative parents. I want to build my dreams. I want to be recognized as I am. But after achieving everything, I still felt empty. Siguro nga kasi, hindi naman talaga yun ang gusto ko. I already found my peace with the family I am with now. Kaya ayos lang sa akin na hindi na muna bumalik. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan ni Kent bago siya muling nagsalita. Will Sandro still became your peace and family kapag narinig mo na ang gusto kong sabihin? Unti-unting napalis ang ngiting nakapaskil sa labi ni Carmelia. What do you mean? Mahina niyang bigkas. Hinuwakan ni Kent ang kamay ni Carmelia na nakapatong sa ibabaw ng mesa at marahan niya na pinisil. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Carmelia. But that Sandro isn't serious about you. Natigagal si Carmelia sa kanyang narinig at kapag kunway, mahinang natawa. Oh, come on, Kent. Stop doing this. Alam kong ayaw mo sa kanya but destroying his image to me is too much. Nag-usap na kami. He said he will be honest towards me. We already made up and even proposed to me kaya imposible ang sinasabi mo. Sana nga hindi totoo, Carmelia. Pero hindi ka ba nagtataka at bigla na lang siyang naghabol sa'yo? Then all of a sudden, he's suddenly in love with you as wanted to marry you again? Hindi ba sumagi sa isipan mo na may sarili siyang interes? Kaya niya ginagawang lahat ng ito? Natigilan si Carmelia sa mga sinabi ni Kent. Noon nga'y nagtataka siya kung bakit ayaw pumayag ni Sandro na maghiwalay sila. But after the accident and all, she disregarded it. Dahil para sa kanya, hindi na mahalagang nakaraan since they have decided to start again. Pero ngayon na nabanggit ni Kent ang tungkol sa bagay na yon, muling nabuhay ang kanyang kuryosidad. Bakit nga ba ayaw pumayag ni Sandro na maghiwalay sila dati? Was it because of his pride? Dahil sigurado naman siyang hindi pa siya nito mahal noong mga panahon na yon. You can't just love a person in that instant just because she had left you, so there must be a reason. Napalunok siya't matapang na hinarap si Kent. And what do you think it is? Sandro is using you for his inheritance. Dahil kung sakali na tuluyan nga kayong magkahiwalay, Don Arturo will strip off everything he has. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Carmelia sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita at natulala na lang sa mga inihayag ni Kent sa kanya. Sinamantala naman ni Kent ang pagkakataon para masabi kay Carmelia ang lahat ng nais niyang sabihin. Everything about him is a fake. His smiles, his care, his affection, his apology. That proposal, lahat ng yan ginawa niya para rin sa sarili niya at hindi para sa'yo. Ginagamit ka lang ng lalaking yan, Carmelia. Hindi ka niya totoong mahal. Tuluyan na nalaglag ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Ayaw man niyang maniwala kay Kent pero kilala niya ito. He's not petty at mas lalong hindi to sinungaling. She wanted to deny that it's not true but circumstances are also pointing out everything. Kaya pala habol to ng habol sa kanya. Kaya pala na kahit na anong pagsusungit ang ginawa niya, hindi pa rin to sumusuko. And maybe even that heroic act of him saving her from someone who wants to kill her was also an act to make her believe and come back to him without a doubt. Ang tanga-tanga niya. How could she not see through him? What kind of man he is? Bakit ba nagtiwala pa siya sa lalaking yun? Agad niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Kent doon at marahas na pinahid ang kanyang mga luha. Sandro doesn't deserve her tears. Mara siyang tumayo dahilan para mapatayo na rin si Kent.
Where are you going? Puno ng pag-aalala nitong tanong. Home, mahina niyang sambit. Home, umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang sarili niyang mga salita. Is that house really her home? A home built with lies and deception? Pero niloloko ka niya. Bakit ka pa babalik dun? Isang malamig na titig ang pinukol niya kay Kent. I appreciated everything that you have said, especially your concern, but this problem is mine, Kent, and I always resolve this on my own. Alam ko nang gagawin ko kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Aniya bago dinampot ang bag niyang nakalagay sa ibabaw ng mesa at nagsimula ng maglakad paalis. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya nang may maalala siya dahilan para tumigil siya sa paglalakad at muling nilingon si Kent. And before I forgot, binabawi ko na sinabi ko kanina. Tuloy ang annulment, Kent. Pahabol niya bago tuluyang lumabas. Agad siyang sinalubong ni Mang Alex at ng mga bodyguards na kasama niya. Bahaga pa siyang nagtaka nang makitang umiiyak ang asawa ng kanyang boss. Nais man niya na magtanong pero pakiramdam niya wala siyang karapatan tungkol sa bagay na yun. Ang tanging nagawa na lang niya ay mapasulyap sa lalaking kausap nito kanina kung saan nanatili pa rin itong nakatayo at nakatanaw kay Ma'am Carmelia. Nag-away kaya ang dalawa? Pinilig niyang kanyang ulo para iwaksi sa isipan niya ang tungkol sa mga bagay na naglalaro sa kanyang utak. Ma'am, tumawag nga po pala si Sir Sandro. Plano niyang sumunod dito para personal kayong sunduin. Tumigil sa paglalakad si Carmelia at sarkastikong napangisi. Talaga? Nagtataka man sa tono ng pananalita ni Carmelia si Mang Alex ay tumango siya. Opo. Kung ganon, hayaan mo siya. Ihatid mo na ako sa bahay, Mang Alex. Malamig niyang turan bago sumakay sa loob ng sasakyan. Wala nang nagawa pang lalaki kundi sundin ang nais ng kanyang amo. Ilang sandali pa'y nagmamaneho na siya pabalik ng mansyon. Nang makarating si Sandro sa cafe na sinabi ni Mang Alex sa kanya, ay tahimik na ang paligid. Gayunpaman, hindi na siya nagabala pang mag-check sa parking lot at nagmamadaling dumiretso sa loob. He scanned the whole place, subalit hindi niya makita ang asawa niya hanggang sa dumakong kanyang mga mata sa isang pamilyar na figura. He was sitting on a table for two. Kaharap nito ang walang lamang pinggan. Napalatandaan na tapos na itong kumain at ang kasama nito, when he saw the empty seat, ay kagad na siyang lumapit sa lalaki. Where is my wife? Malamig niyang tanong. Dahan-dahan naman ito na nagangat ang tingin sa kanya. His eyes were full of anger and arrogance, bagay na mas lalong nakadagdag sa disgusto niya sa lalaki. Kahit na wala tong relasyon at ang asawa niya, bukod sa pagiging magkaibigan, hindi naman siya bobo para hindi mahalata na may gusto ito kay Carmelia. You're the husband. Bakit sa akin may hinahanap ang asawa mo? Malakas nang binagsakan dalawang palad niya sa mesa. Wala siyang pakialam kahit na napatingin na sa kanilang ilan sa mga customers na naroon. I'm asking you a dumb question. Kayong magkasama ni Carmelia. Where is she? Muli niyang tanong. She already left Sarmiento. Sandali niya pang tinitigan ng lalaki bago niya ito tinalikuran at lakad na nagpaalis. Hinugot niyang kanyang cellphone para sana tawagan si Carmelia. Pero hindi pa man niya nagagawa ang nais niya. Isang hindi kaaya-ayang pahayag ang binitawan ni Kent dahilan para matigil siya sa paghakbang. She left with the information that you used her for your own benefit. Naku. Diyan tayo nakakatalo mga kaibigan. Sabi nga nila, ang kasinungalingan parang usok na kahit na anong tago mo, lilitaw at lilitaw pa rin ang baho. Isang mahalagang aral ang iniwan sa atin ngayon ni Sandro. Kung may binala kang hindi maganda sa simula, unahan mo na ng pagtatapat bago pa iba ang magkwento ng bersyon nila. Dahil kapag sa bibig ng kaaway, nanggaling ang katotohanan, doble ang talas at doble ang sakit. Ngayong alam na ni Carmelia ang lihim sa likod ng mabilisang paghahabol at pagpo-propose ni Sandro. Muli na naman siyang lumuha dahil sa tiwalang nabasag.
Desidido na siyang ituloy ang annulment. Paano pa kaya maipagtatanggol ni Sandro ang sarili niya kung tikom ng puso ng asawa? Pero ang malaking tanong na dapat nating abangan sa susunod na kabanata, ano ang gagawin ni Sandro oras na magkaharap sila ni Carmelia sa mansyon? Maninindigan kaya si Carmelia sa kanyang pag-alis o may pagkakataon pa ba na magpaliwanag ang nag-aalalang asawa? At si Leticia? Tuluyan na nga ba niyang mairaraos ang tagumpay ng kanyang masamang plano? Huwag kayong bibitiw ha, dahil lalong nagbabaga ang mga susunod na tagpo dito lang sa ating kwento. Hanggang sa muli!